Hello, hello, hello. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Gerard Claudio here. Kamusta guys? Sa video na to, ang pag-uusapan natin is ano ba yung 5 bagay na meron ka dapat para umasenso o mag-succeed ka sa network marketing. Yan, no? So, grabe, tagal ko na guys hindi nakapag-live So, magla-live ako right now. Kamusta kayo dyan? Kamusta? Sa mga bago lang pong nag-follow dito sa page natin, welcome po. Maraming salamat sa pag-follow po. My name is Gerard Claudio. I am an active network marketer for more than a decade na. More than a decade na ako sa nagde-network. And lahat po ng itinuturo ko dito sa page natin are actual things na personal na natutunan ko, mga pagkakamali ko, mga realizations ko, yung mga natutunan ko, paano ako nag-momentum, nag-breakthrough, everything. No? So, I'm just, I'm just grateful of this industry. Ang daming akong natutunan sa industriyang ito na masasabi ko na if not of this business, most probably hindi pa ako ganun ka-equip in handling people, communication, handling my emotions. Ang dami ko natutunan sa business na to eh. The majority of you na nadarito nakikinig ka sa akin, gusto mo mag-work out yung network marketing business mo kasi may pangarap ka, may goal ka, may utang ka. Marami kang pangarap, may goal ka, and you start from that. You start from that. Yan ang pag-uusapan natin dito. Pero more than that, alam nyo ba, ang pinaka naging benefit ko sa network marketing business, um, yung naging ako in the process. I think narinig nyo na yun sa mga mentors, di ba? Like, who I become in the process. Ang income kasi, guys, kaya mo namang kitain yung, kung gusto mong kitain yung mga bagay na gusto mong kitain. Di ba? Pero ang pinaka-key element talaga dito, yung nag-improve, nag-grow ka in the process. Kaya gusto kong sabihin to, no, hindi naman to discourage you. Pero kung hindi ka willing mag-grow, yung marami kang hesitations, marami kang resistance, medyo baka hindi ka para sa network marketing. Kasi babaguhin ka ng proseso talaga ng business na to eh. So, yes, marami sa inyo pinangako na, ano lang, basta mag-ano ka lang, ah, maglawas ka lang ng capital, yayaman ka na dito. Ito yung potential. Tama naman yung potential. Pero sasabihin mo na wala kang gagawin, tapos you will remain the same in the next 10 to 20 years, to 15 years, to 5 years, kung ano man ang tagal mo dito. Then you would realize na walang magbabago sa resulta mo kung hindi ka magbabago. Tama ba? For things to change, you have to change nga. Yeah. And iyan yung isa sa pinakamahirap na part ng pagbe-business. Hindi naman per se yung rejection, of course may rejection, yung nawawalan ka ng teammate, hindi yun yung mahirap na part eh. Ang mahirap na part dito yung babaguhin mo yung sarili mo sa proseso. Are you willing to change? Willing ka ba na baguhin yung character mo bilang tao? So you want a network marketing result, then ako naniniwala ako yun talaga yung key element doon. Tama, change. So, let me show you. Ito, diniscuss ko to last time sa short video ko. Pero right now, i-discuss ko sa inyo in detail. Naniniwala ako, ito yung 5 element para mag-grow ka sa network marketing o masenso ka sa network marketing. Ready na ba kayo? Sino dito gustong maging successful sa network marketing? Type mo, successful. Sige nga. 'Di ba? May tanong ako sa iyo, ano ba yung kaakibat ng tagumpay mo sa network marketing? Sabihin nating umangat o umasenso ka sa network marketing. Ano yung magiging impact sa buhay mo? Kung aasenso o aangat ka sa network marketing. What will be the impact of your network marketing success? Magkakaroon ka ba ng maraming oras? Magkakaroon ka ba ng lalawak yung pera mo na yung finances mo, pwede mo mabayaran ng utang mo? Um, magkakaroon ka ng maraming, alam mo yun, kakaroon ka ng tinatawag na quality life, hindi lang puro trabaho, but rather may ano ka, meron kang tuloy-tuloy na pasok na income na makapagbigay sa iyo ng mas maraming options. Tama ba? So ano yung kaakibat ng success mo sa network marketing? Kapag sinabing network marketing success, ano yung pwedeng gawin nun sa buhay mo? Tanong ko nga lang sa'yo. Think about that. Kasi sa totoo lang, marami kang dadaanan sa business na to. Na marami kang dahilan para hindi ituloy itong business na to. Maniwala ka sa akin. And ako, kapag nakikita ko yung mga tao, like for example, some of them, they tried, tapos hindi sila umasenso, and they transfer to another, ano mo, they continue, they go back to their jobs. I'm not against these people. It's just, baka possible hindi lang para sila sa ganitong klaseng business, or para hindi lang talaga sila sa business. Tama ba? Right? So, or maybe some people nag-try ng network marketing tapos it didn't work for them. Marami kasing aspect guys eh. Pero ito yung 5. Okay? Yung sa'yo. Okay?
Kasi merong kasing factor din ng sasamahan mo actually. Pero ito yung 5 para sa'yo. Okay? Ready na ba kayo? Type nyo nga ready sa my comment kung ready kayong matuto. Okay? So, ang pinakauna is layo ng nakikita. Okay? Kung may nagsusulat ka dyan, i-type mo dyan. Layo ng nakikita or vision. The first thing, I think that's the first. Sabi nga, no, merong old quote. Hindi ko ma-quote kung sino nag-quote nitong quote na to. Ang sabi niya, ang nakakakita ng hindi nakikita ng iba, ang siyang kikita. Ang nakakakita ng hindi nakikita ng iba, ang siyang kikita. Yan ang sabi niya. So, it all starts with the one word vision. Kung wala kang nakikita dito sa business na to, konting rejection lang titigil ka. Kung hindi ka convinced sa pwedeng mangyari sa'yo sa negosyong to, konting attrition lang mag-quit ka. Kung wala kang hindi ganun kalaki ang pangarap mo, bakit ka pumasok sa business na to? After maybe, I don't know, few months, few years, titigil ka na. And hindi ko sinabing mali yun. It's just that there are people na wala lang talaga sila nakita sa business. Hindi lang talaga naunawaan, hindi lang na naintindihan, and hindi na nakikita. And I'm not saying it's wrong. It's just that sinasabi ko lang na first step talaga, kung gusto mo lumaki talaga yung income mo dito, kailangan talaga may vision ka. Malaki dapat ang nakikita mo sa business na to. Maliwanag ba? Type nyo nga clear. Eileen Tabique, magandang araw. Kamusta? Vision. It all starts with that. Ito yung isang bagay na hindi po na ituturo. Dinidescribe ko lang sa inyo kung ano yung pwede. Pero usually hindi kasi na ituturo ang vision eh. Kasi innate to guys eh. So, maraming mga tao na they're just contented of what they have. I'm not saying it's wrong. Wala lang talaga silang pangarap. May mga tao na kontento na kung anong meron sila. Alam mo yun, like, kaya lang kasi sa akin, ang pag-unawa ko sa buhay, kung meron pa akong itotodo sa buhay para, alam mo yun, like, kasi napakaikli ng buhay guys, napakaikli ng taon na ilalagi natin dito sa mundong ito. Kung maikli lang yung panahon na ilalagi natin sa mundong ito, bakit hindi na lang tayo mangarap ng malaki? Bakit hindi na lang tayo mangarap ng malaki? At bakit hindi natin ibigay yung oras natin sa bagay para may palapit natin yung pangarap na yun? Nakawad niyo ba? Alam niyo, isa sa mga pangarap ko, ba't ako pumasok sa network marketing? Gusto kong magkaroon ng maraming oras sa pamilya ko. And kaakibat ng pagkakaroon ng maraming oras, kasi OFW man ako dati. Kaakibat ng pagkakaroon ng maraming oras, kailangan meron akong tuloy-tuloy na pasok ng income. At kaakibat ng pagkakaroon ng tuloy-tuloy na pasok ng income, kailangan meron akong way or vehicle na magbibigay sa akin ng tuloy-tuloy na pasok ng income. So marami namang option dyan sa labas. Pero isa sa nakita ko yung network marketing. And some of you, hindi naging magandang experiences sa pag-network, which is, I'm sorry to hear that. Pero kung tatanggalin natin yung mga unethical practices ng mga network marketers, wala namang problema talaga sa industry. Kung tatanggalin natin yung mga hype, yung mga maling hype, at saka yung mga pangit na ginagawa ng mga ibang mga network marketers. Kung yung industriya lang mismo, paunawain mo, kung paano siya nag-work, kung paano kumikita dito, marirealize mo wala naman talagang mali eh. Sa pag-network. Tama? And, ang akin lang is, kung pipili na naman ako ng ibang opportunity, dito na ako. Kasi kung titingnan mo, pwede ka namang talagang kumita pa sa ibang businesses eh. Pero bakit network marketing? Kasi once you figure out how network marketing works, ito yung isa sa mga negosyo na pwede magbigay sila ng tuloy-tuloy ng income talaga. So, sinasabi ko lang yun. Okay? So, kaya ko sinasabi to. Gusto kong sabihin to. Another thing na gusto ko i-emphasize. Maganda ang network marketing kasi pwede mo siya isabay sa trabaho mo right now. Actually, even sa team namin, hindi ko sinasabing mag-full-time agad kayo. Hindi ko ako nagre-recommend nun. Gusto ko makita muna yung trend ng person. Kasi malalaman mo kung gaano kalalim o gaano kalayo nakikita ng tao base sa ginakasagalaw o hataw niya eh. Tama ba? So baka na-hype lang yan o baka na-excite lang yan tapos bigla maya-maya wala na. Alam mo yun? So yun ang number 1 guys. No? If you want network marketing success, the first thing is layo ng nakikita or vision. You need to have something to look forward to. Kasi kung wala ka namang nilook forward dito, bakit? Diba? Like, kalimbawa, maybe nakikinig ka ngayon sa akin.
Wala ka na nilulook forward sa trabaho mo, boring na yung trabaho mo. Kasi alam mo, wala nang opportunity mag-promote, wala nang pag-asa na lumaking income, at saka stick ka lang dyan, stock up ka lang dyan. Eh, wala na talaga. Diba? And kaya napapansin ko minsan, alam mo ba, hindi naman sa, ano ko, pero, alimbawa, meron akong isang, napapansin ko to, merong nagbebenta ng shawarma dun sa, malapit sa amin dito. Sa loob ng ano to, ng grocery. Grocery pa lang dun sa building. May nakikita ako, I mean, yun lang yung trabaho niya. Like, meron doon nagbabantay siya yung gumagawa ng shawarma. Eh ako mahilig ako, kumakain ako. Alam niyo ba, sabi ko, bakit hindi man lang makangiti itong babaeng to? Hindi mo na siya makangiti, nagagawa siya gano'n siya. Wala talaga, walang kangiti-ngiti eh. And minsan, di ba, kapag bumibili ka, parang gusto mo naman na parang nakangiti yung sa harapan mo, di ba? Hindi naman sa sensitive ako, pero parang napapansin ko siya na minsan sinasabi ko, oh baka ano to, baka pangit lang yung mood niya or may nangyari sa kanya. Pero syempre, kasi malapit ka sa amin yung grocery na yun, doon ako palagi nag-grocery. Ito nagwagaw ng shawarma, talagang palagi siya nakasimangot at siya palagi nagbabantay. And naunawaan ko, at some point, alam mo, minsan may inis ako, pero sa amin na-realize ko, sabi ko, baka hindi siya nag-enjoy sa ginagawa niya. Kasi baka wala siyang nakikitang something sa ginagawa niya. Kasi syempre, gagawa ka lang ng siomai, hindi naman niya ano yun, hindi naman niya negosyo yun. And dahil sa wala na siya nakikita, it's like a routinary na lang sa kanya, yung ginagawa niyang siomai, ng shawarma, I mean. Hindi niya na pinapakita yung drive sa ginagawa niya. Nakasimangot siya, he doesn't care about the customer. Kasi number one, hindi naman niya business yun. Business na may-ari yun. Yun yung usually impact kung wala ka nang nakikita in the future. Wala ka nang drive. Wala ka nakikita. And I think yun yung kailangan ng bawat isa na ma-build up kung nasa network marketing ka. It all starts with what you see. Layo ng nakikita. Nung nakita ko network marketing, guys, hindi ko siya nakikita ng 20,000 a month lang. Hindi ko siya nakikita ng 20,000 a month. Hindi ko siya nakikita ng 50,000 a month lang. And dahil nga malaki yung income ko dati sa barko, nasa 200K na ako per month nung time na yun, 10 years ago. I was 24 years old that time. 24, oo. 13 years na pala. Tagal ko na nagde-network, no? Yun yung nakita ko. Ang exciting na part dito is, pwede kang kumita ng kasama mo yung pamilya mo. Yun talaga yung nagpa-excite sa akin, guys. I mean, kung meron ako isang vision talaga, yun talaga yun. Sabi ko, gusto ko ng pamilya na kasama ko yung mahal ko sa buhay. At gusto ko yung pamilya na kasama ko yung mahal ko sa buhay na hindi ko problema yung pera. Yun talaga yung nagpa-drive sa akin. Hindi sports car, guys. Maniwala kayo sa akin. I mean, hindi sports car eh. Kasi siguro kung nilatagan ako ng sports car, parang maaasiwa ako siguro. Buti na lang kaibigan ko, hindi niya ako nilatagan ng sports car. Diba? Piniliwanag niya sa akin, ang galing ng kaibigan ko nung yun. Piniliwanag niya sa akin kung paano yung ito correlate sa trabaho ko sa barko, nakita mo yung trabaho natin sa barko, ganito, diba? What if yung effort at energy dito mo ilagay, ano yung pwedeng mangyari? Alam mo yung ganun? Ganun yung pagkakapaliwanag niya sa akin na naunawaan ko kaagad. Ngayon, bakit ko na-real? Akala ko ngayon, itong nakita ko sa network marketing, akala ko makikita ng iba. Akala ko makikita ng iba. Nagulat ako guys, hindi pala nakikita ng iba yun. Hindi nakikita ng iba. So kaya, hindi lahat maniniwala sa'yo. Hindi lahat ng kakausapin mo maniniwala sa'yo. Kasi nga, hindi lahat pareho nakikita. Some of them hindi talaga naniniwala sa industry nito. And that's okay. E di maging product customer mo sila. Pero for those na talagang nauunawaan ng passive income, ang leverage income, ang tuloy-tuloy na pasok ng income, yung pwedeng lumaki yung organization mo, pwedeng maging from nobody to somebody ka dito, di ba? Yun yung isa. Ano yung nakikita mo sa network marketing business mo? Gaano ba kalawak ang nakikita mo sa network marketing business mo? Na-remember ko, meron akong isang mentor na group of network marketers. Tinanong ko sila ano yung mga target goal nila. Meron nagbigay sa akin, sabi niya, ang target goal daw niya, 50,000 a year. 50,000 pesos a year. Tinitingnan ko siya, sabi ko, mamamotivate ka ba si 50,000 a year? Matanong lang. Sabi ko kasi, that's only 4,000 plus a month. 4,000 pesos plus lang yun. Mamamotivate ka, nakahataw ka sa isang business na 4,000 ang kikitain mo. Sabi ko, baka hindi mo lang naintindihan yung compensation plan ninyo. Kasi guys, nagme-mentor din ako sa ibang companies. I'm an active network marketer, nagbe-build ako, pero nagme-mentor ako sa ibang companies. Sabi ko sa kanya, baka
Baka hindi mo lang naunawaan yung business na pinasok mo. And doon ko napagtanto na hindi lang talaga nila nag-gets ko paano kumikita. Sabi nila, nag-gets ba? Ibig ko sabihin, guys, ito yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, gusto mo bang makahanap ng big fish or agila sa business mo? Sabi niya, yes, coach. Sabi ko, what if tanungin ka ng prospect mo na alam mong agila o big fish? Sa tanungin ka niya, magkano yung target goal mo this year? Pag sinabi mo 50 mil, mamomotivate mo siya sa'yo. Sabi niya, hindi, coach. Yes, exactly. Because your drive or your vision will pull you towards your goal. But not only that, it will also attract people around you. The way you speak, the way you talk, the way you do your content, everything. May kita nila, ay grabe tong taong to, meron tong pupuntahan. And people are attracted to people who are moving, gumagalaw. So, I mean, kung ang goal mo lang sa network marketing, kumita ng 5,000, 10,000, medyo, hindi ko sinabing mali yun. Hindi ko sinabing hindi yun ang panimula. Kasi kahit sa team namin, yun yung tinuturo ko. Pero kailangan meron ka nakikita in the end. Meron akong isang teammate. Sabi niya, coach, wala naman akong planong yumaman dito sa pagda-network. Sabi niya, ang goal ko lang dito mag-grow. Growth talagang habol ko dito. Sabi ko sa kanya, kung growth ang habol mo, if ang growth ang habol mo dito, then your income is inevitable. Ibig sabihin, hindi mo pipigilan ng income mo. Kasi ang indicator ng growth mo sa network marketing, kumita ka. Kumita ka ng malaki. Kasi paano mo masasabing nag-grow ka sa sales process, sa skills, sa pag-build ng team, kung hindi nag-reflect sa income mo? Tama ba? Do I make sense? Yes. Tama yung sinasabi ko. So sinasabi ko to sa inyo, bakit? Sabi ko sa kanya, kung wala kang planong yumaman dito sa network marketing, sa company nga namin, sa team namin, sabi ko, at kumita ka, bakit mo pipigilan? Nag-gets ba? So kung nakita mo lumalaki income mo, hindi mo na gagalawin kasi malaki na income mo. Nag-gets ba, guys? So, layo ng nakikita. That's number 1. Okay? Clear ba? Type nyo nga clear kung maliwanag yung sinasabi ko. Type nyo clear. So, the first step para umasenso ka sa network marketing is dapat malayo yung nakikita mo. Okay? Ngayon, itong sinasabi ko, hindi naman ito guys, hindi ito na ituturo. Innate talaga to. Ibig sabihin innate, nasa sayo ito eh. Pwede ka mag-hype-hype, pagpa-picture sa sports car, magpa-picture ko saan-saan. Pero kung sa'yo, na malaki ba talaga ang nakikita mo? At naniniwala ka ba na kaya mong abutin yung nakikita mo? Tama ba? Yun yung vision na tinatawag eh. Merong convincing, may convincing power yan na, sige po, lalapit ako dyan sa goal ko. Tama? Ikalawa, lalim ng skills. Lalim ng skills. So, there are 3 skills. Ability to convert prospect to pay-in or customer, ability to activate new pay-ins, and ability to retain pay-ins or good people na eventually nag-grow sila, nag-multiply sila. Yun yung 3 skills na kailangan mo. Conversion, activation, and retention. So, kung titignan mo yung skills mo right now, gaano ka nakalalim sa skills mo. And, ang akala kasi ng karamihan, lalo na right na nakikinig sa akin dito, sinabihan ka lang na, ito yung package na kunin mo, mag $500,000 na package ka. Kapag $500,000 na package ang kinuha mo, lalaki business mo. Tama naman, yung potential. Pero hindi ibig sabihin guaranteed yon. Kasi kahit kung maglabas ka ng $1,000,000 na capital, kung hindi ka marunong, nagsayang ka lang ng capital. Kaya niya masaklap sa mga network marketing. Bakit? Kasi hindi natuturuan ng skills. Guys, skill set po ang pagbibuild. Skills ang pagko-convert, skills ang pagkaka-activate, skills din ang pagre-retain. So, lalim ng skills. Kaya po, if nandito ka, nakikinig ka sa akin, go to pinoynetworker.org. That's the Pinoy Network Marketing Success Blueprint. Kanina naman nag-message sa akin, baka kakakita niya lang sa akin. Sabi niya, legit ba to? Alam mo, minsan hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Not because I'm not sure. Parang kasing nearly 2,000 network marketers nang kumuha niyan. Paano ba sabihing legit ba to? Parang yung question niya na parang, kasi ba yung tanong na, legit ba tong course mo? Parang, kung ano sasabihin ko, yes, kukuha ka. Ano yung guarantee? Like, scammers always say legit, diba? Parang, kasi ba? Parang, why not just do your assignment, check my page, check my content. Marami akong content dito. Tama ba? Ilan yung, nag-gets ba? Parang, if you're listening to me right now, legit ba yan? Parang, the only thing that will prove to you na legit siya is to check the page. Tama? Check here. Ngayon, kinig kayo sa akin, di ba?
So anyway, going back, if you want to learn skills, go to pinoynetworker.org, pinoynetworker.org. Nandiyan yan sa may comments or nandito sa may caption ko. Check din nyo. That's only 899, lifetime access ka na dyan. Naniniwala ako guys, network marketing is skills. Hindi ako naniniwala na kailangan mong i-hype ang mga bagay-bagay. And kung hina-hype mo yung mga bagay-bagay at ganun yung style mo lang, wala naman ako sinabi na hindi tama yun. Kasi pag, ang word kasi na hype, pwede din kasi maging positive yun eh. Basta tama yung pinapakita. Ang problema sa network marketing minsan, yung hype is over-exaggerated. Meron ng lying effect. Meron ng lying component, I mean. Ibig sabihin, meron ng pagsisinungaling. Para lang makaprospect ka, para lang makapain. Hindi maganda. Kasi guys, kapag binild mo yung business mo sa pagsisinungaling, hindi po talaga hindi mag-grow yun. So, kailangan malalim yung skills mo, ability to convert, activate, and retain. Are you learning? So, kung ngayon, i-determine mo yung sarili mo ngayon, if you're gonna scale yourself from 1 to 10, 1 lowest, 10 highest, gaano ka skillful sa pagbibuild ng network marketing business mo. Ang problem lang is, kung hindi ka willing mag-learn, at hindi ka willing hindi ka willing alam mo yun, mag-implement, mahirapan ka. Ngayon, another factor dito guys sa skills, sino nagtuturo sa'yo? Kasi sa totoo lang, merong isang top earner ng isang company. Nakita ko nga siya eh. Dumaan sa timeline ko yung picture niya. Mag-talk siya doon sa company nila. Minessage na ako last year. Parang mataas na rin ata yung ano niya. Mataas naman yata yung rank niya, whatever. Pero ang style niya ng pag-network ganito. Pag ikaw prospect niya, bibigyan ka niya ng account. Bibigyan ka niya ng account. So, bibilin ka ng account, bibili niya account. Lahat ng mga direct sponsor, bibigyan niya ng account. Minessage ko, sinabi ko sa kanya, kapag tinuloy-tuloy mo yung ganyan, mababaong ka niya sa credit card. Mababaong ka ng utang dyan. So sabi ko, siguro na-offend si kuya, pinicturan yung team niya. Sige, okay naman. Parang ginastify niya pa yung ginagawa. Sabi ko, Bira, tagal-tagal ko na dito sa pag-network eh. Huwag mo ako pinagloloko. Tagal ko na pag-network eh. Tapos ganyan pang style ang galawan mo, di ba? Parang akala mo bagong-bago. Binibigyan niya ako na account. Gusto niya ako bigyan ng bagong account. Wala daw akong babayaran. So, kung ako papasok sa team mo, example lang wala akong babayaran, anong gusto mo pagawa? Saan gano'n yung gagawin ko sa team ko? Nag-guess ba? Anong skills ang ituturo mo sa akin? Do I make sense, guys? Tama? So, mukha ka lang successful sa labas. Yan ang problema. Pag hindi malalim ang skills, mukha kang successful sa labas, pero crumbling ang business mo from the inside. Pwedeng mangyari yun. Maraming ganun ang nangyayari. Mukha lang silang successful sa labas. Ibig sabihin, may rank sila, alam mo yun, sikat sila sa company nila, pero ang totoo, crumbling sila from within kasi wala silang skill set. Yun ang problem. Tama ba guys? Stop nyo nga tama kung agree kayo sinasabi ko. By the way, if you're first time here, again, my name is Gerard Claudio, and welcome sa ating page. No? I'm also posting this one sa Spotify, kung Spotify kayo listener, Pinoy MLM Tactics by Gerard Claudio. Yan. Nasa YouTube din tayo. Pinoy MLM Tactics by Gerard Claudio. Okay? So, number 2, lalim ng skills. Malawak yung nakikita mong vision. Number 2, lalim ng skills. Okay? Yung lalim ng skills, okay? Yung last 2 na sasabihin ko, yun yung determining paano mo i-refine yung skills mo. Okay? But, let me go to the third. Lalim ng skills. Number 3, lawak ng market. Okay? Now, pakinggan nyo ako mabuti. Anong ibig kong sabihin na ito? Number of quality leads. Hindi ko pwedeng tanggalin to sa totoo lang. Maraming mga network marketers, sinasabi nila, nagsimula ako, wala naman ng quality lead. Ano yung leads? Ito yung mga tao na nag-raise ng hand nila at they're interested to your network marketing business or they're interested in your offer. Guys, kung wala kang quality na mga curious or interesado, medyo mahirapan ka. So, ito yung strategy, ito tinuturo ko to sa coaching tsaka mentoring ko. But, ito yung isang bagay na hindi sinasabi sa karamihan. Kasi, regardless kung may vision ka, tapos gaano ka ka-refine ng skills mo, kung mali yung tao na kinakausap mo, maniwala ka sa akin, hindi ka makaka-convert.
saan ka hanap ng mga tao na gusto, saan ka hahanap ng mga tao ng gusto ng inaalok mo. So, skills din yon, pero gusto ko siyang i-emphasize gaano kadami yung quality mo na leads. Do I make sense? Napakahalaga nito guys kasi ito yung hindi natuturo sa iba. Kasi ang tinuturo sa karamihan is ganito. Ganito yung tinuturo sa iba. Parang, sige, invite na ng invite. Yes, pumunta tayo sa last two. Pakinggan nyo mabuti ito. Pero ang endpoint dapat nito lahat guys, meron kang mga quality na mga tao na gusto ng inaalok mo. Hindi ka magsusustain sa network marketing business mo kung you end up offering your network marketing opportunity to people who doesn't want it in the first place. Clear ba yung sinasabi ko? So quality leads, very important ito. Kaya punta ka ng PinayNetworker.org, check mo kung para sa'yo to, that might help you out into that. Nung natutunan ko to, mas naging enjoyable ang network marketing ko. Kasi before guys, sa totoo lang, ang pagbe-build ko ng network before was, kung ano lang, how should I say this? Kung sino-sino lang. Nagkas ba? Parang kung sino-sino lang i-approach ko. Kung sino-sino lang. Basta, ang turo kasi ng upline, 1 meter within your proximity, prospect daw. Hindi guys. Oo, prospect. Pero lead ba siya? So ngayon, ika-qualify mo. May strategy din naman kasi akong tinuturo dyan. Kung paano. How to convert or identify a prospect from a lead. So, kailangan marami kang leads. Marami kang mga tao na somehow curious or interested sa ino-offer mo. Kasi pag hindi, guys, mahirapan ka talaga. Wala ka sa akin. Kahit gano'n ka kagaling mag-present, kahit gano'n ka kagaling mag-closing, mag-follow up, kung hindi ka marunong mag-identify ng prospect na hindi siya interesado versus sa prospect na interesado, medyo mahirap ka. Kaya ang ginagawa ng ibang mga network marketers, ini-exaggerate nila. Tapos, wino-water down nila yung gagawin sa loob. For example, sino sa inyo dito sasabihin, wag mo sasabihin network marketing, sabihin mo dropshipping. Alam mo, kalokohan yun, sa totoo lang. Bakit? Kasi malalaman ng tao ng network marketing pinasok niya eh. Kaya may paliwanag sa kanya, pagpasok, parang niloko mo yung tao. Hindi to network marketing, e-commerce to. Hindi ka to network marketing, appointment setter ka lang dito. Ano yun? Pero pagpasok, ipapabuild mo, ipapa-follow up mo, ipapa-train mo. Ano yun? Network marketing yun eh. Kaya ang daming mga taong pumapasok sa network marketing na nalilito sila. Kasi nga, marami sa atin na akala natin we have to cover up or kaya natin i-cover up na nasa network marketing tayo. Bakit mo i-cover up? Why there is a need to cover up? Bakit hindi na lang sabihin? Tama ba yung sinasabi ko? Are you learning? Type nyo nga learning kung tama, type nyo learning. Yeah. So, lawak ng market. So, ngayon, possible, kakagraduate mo lang, or maybe nag-aaral ka pa, wala ka pang quality leads na may capacity mag-start, learn the skill set. Kasi skill set din to eh. Pero in-emphasize ko tong part na to, na meron ka dapat nito. Or kung wala ka man nito, then work out na meron kang quality leads. You need to have that. And yung determining factor ng quality lead is that depende ito kung ano ang definition mo ng quality lead. Meron akong kinakausap, ang sabi niya sa akin, sabi niya sa akin na ang quality lead daw sa kanya may pera, mayaman. Negosyante. Sabi ko, alam mo, apply, hindi lang yan sa akin. Kasi pwedeng yung mayaman yan, pero hindi interesado mag-network, hindi lead sa akin yan. Prospect siya, pwede ko siyang benta ng product. Pero sabihin mo na, eto lead to. Mali eh. Sa akin yun. Depende naman sa inyo. Sabi ko, baka kaya mong i-convert yan, wala namang problema. Pero that's yung ibig kong sabihin, lawak ng market or quality leads. Okay? Very, very important. Kaya akala ng karamihan, lahat kailangan pumasok. Hindi guys. Hindi lahat. Wag pipilitin ng ayaw. Ang trabaho mo bilang network marketer, hindi pilitin ng ayaw, bagkus hanapin ang gusto. So, paano mo ngayon ipoposisyon ng sarili mo? Ano ngayon yung gagawin mo araw-araw para mahanap mo yung gusto, hindi yung pilitin mo yung ayaw. Kaya yung iba, di ba, minsan sa inyo, baka nakaka-relate ka dito. Ikaw maglalabas ng capital para sa pay-in mo. Bakit mo gagawin? Ibig sabihin, hindi ka marunong mag-closing. Bakit kailangan mong pilitin? Baka kasi in the first place, ang gusto lang niya, gumamit ng product, piliin mo mag-pay-in kasi may target, may goal ka lang. Medyo alanganin yung ganun, guys. Hindi mag-grow ang business ng ganun. Sinasabi ko na sa inyo. Hindi mag-grow yung business ng ganun. Okay? Number 4, bilis ng galaw o speed. Money loves speed. Success loves speed.
Sinasabi ko to kasi hindi pwedeng sasabihin mo, hindi, ano lang ako, take your time lang ako. May speed factor talaga. Medyo pwede ka mabagal ngayon, pero don't remain na mabagal ngayon. Ano ibig kong sabihin? Kailangan, yung proseso ng business, master mo siya enough na kaya mo siyang ulit-ulitin that yung speed ng business mo, mabilis. Hindi pwedeng mabagal, guys. Kaya ka nag-training para matutunan mo paano siya bilisan. Nag-gets siya ba ibig kong sabihin? Type nyo gets. Kung nag-gets nyo yung sinasabi ko. So, bilis ng galaw o speed. Hindi pwedeng bagal ka. Sabihin mo, sige, 1 prospect a week lang ako kasi ito lang yung kaya ko. Bakit ka mag-go 1 prospect a week kung kaya mong 1 prospect a day? Tama ba? Bilis, speed. I mean, sinasabi ko na tayo nyo guys, walang yumayaman sa network marketing na mabagal. Wala. Kung feeling mo kailangan wala ka meron na ganito, hindi mag-aaral lang ako, magpa-personal development lang ako, pero wala kang gagawin. Wala ka sa akin, hindi talaga mag-work yan, guys. Kahit anong aral mo, kung hindi ka pupunta sa field o hindi ka magpo-prospect, hindi ka kakausap ng tao at hindi mo bibilisan, matatagalan ka talaga. Baka worst, wala talagang momentum na mangyayari. Speed is important. Speed creates the momentum. Importante yan, mahalaga yan. Speed of pay-ins, speed of conversion, speed of activation. Kailangan yan. Okay? Napakalaki. Even sa team namin, may system kami para mabilis naming maturuan yung mga bago. Kahit bultuhan ang mag-join, kaya naming i-training lahat. Kasi may system kami sa team namin yan. Okay? And number 5, layo ng endurance sa proseso o grit. G-R-I-T, grit. Hindi ibig sabihin na nanood ka ng motivational video ngayon, humataw ka ngayon ka magkaka-result. Hindi, guys. Kasi nga, it takes skills, maraming factor. Maybe skill set mo. Baka wala kang vision kaya hindi mo masyadong maano. Baka yung quality lead. Maraming factor eh. So, napakahalaga na huwag ka magkikwit. Napakahalaga na ikaw yung tipo ng tao na kaya mong tiisin ang proseso hanggang umangat ka. Ang mahirap sa atin ngayon, hindi na matiisin ng tao sa proseso ng negosyo. Gusto nila ma-instant palagi. Ngayon, kung nasa mindset mo pa yung instant, ayoko niyan. Halimbawa, meron sa akin, pumasok. Ayaw daw niya pumasok kasi magbebenta daw siya sa team namin. Sabi ko, bakit? Meron bang business na hindi nagbebenta? Hindi dito ako kasi hindi kailangan magbenta dito, magpo-post-post ka lang. Kung loko-loko ka ba? Magpo-post-post ka, magbebenta ka pa rin dyan. Bakit kayo na-allergy sa benta? Hindi ko magets minsan eh. What's wrong with selling? Hindi kasi ako skillful dyan eh. Eh di aralin mo, gusto mong yumaman, ayaw mo aralin yung skills. Nag-gets mo ba sinasabi ko, guys? Tama ba? So, layo ng endurance sa proseso o grit. Hindi po pwedeng nahihirapan ka lang ngayon, titigil ka. Hindi pwedeng wala kang result ngayon, titigil ka. I mean, it has to be enduring. Ibig sabihin, naglalakad ka, umuusad ka, when everyone else stop, you keep going. That's what you call grit. Kahit hindi na exciting, kahit nakakabagot na yung proseso, you keep going. Kahit boring na yung proseso ng negosyo, you keep going. That's the enduring. Yan yung sinasabi ko, endurance sa proseso. Maliwanag ba? So, kanina yung number 2, sabi ko, lalim ng skills. Lalim ng skills is the number of repetition na ginagawa mo. So, pag hindi ka enduring, hindi ka magiging skillful, hindi ka magkakaroon ng quality leads, hindi ka magkakaroon ng pay-in. Eventually, hindi ka makakagrow ng business. Marami akong kilala, magaling mag-pay-in, pero at the end of the day, hindi nila na-handle mabuti. Bakit? Walang tsaga eh. Guys, wala ako nakitang umasenso sa buhay na walang tsaga talaga. Sa trabaho mo nga, sinatsaga mo, dito pa kaya. Tama ba, guys? Agree ba kayo sinasabi ko? Type nyo agree kung agree kayo sinasabi ko. Ako naniniwala talaga ako na sabihin natin hindi ka man ganun ka-skillful, pero enduring ka sa proseso at mabilis yung galaw mo, makikita mo, madedevelop mo yung skills mo eh. Kaya lang, paano natin madedevelop yung skills mo kung hindi ka gagalaw? Kung hindi ka gagalaw, kung hindi ka uusad, wala kang gagawin. You don't do anything about it. It's not, hindi ko magets. Hindi ko lang magets. Tama? Long endurance. Sabi nga, di ba, matira mayaman. Totoo yun, matira mayaman talaga. So kapag hindi ka sanay sa proseso, konting ano lang, reklamo, konting ano, quit ka na, medyo alanganin nyo. Huwag ka na lang mag-business, kahit anong business pa yan. Huwag ka magdinegosyo kahit anong negosyo pa yan. Magtrabaho ka na lang. At least sa trabaho mo, may monthly ka, may 15-30 ka, may monthly ka, ano mo yun. Pero kahit sa trabaho, enduring din yan. Imagine mo, papasok ka araw-araw.
Di ba nakakapagod yun? Tama ba, guys? Di ba nakakapagod yun? Um, so, endurance sa proseso o grit. Okay? So, those are 5 things. Layo ng nakikita, vision. Lawak ng iyong market, quality leads. Lalim ng iyong skills, your ability to convert, retain, and activate. Bilis ng galaw o speed. And layo ng endurance sa proseso o grit. These are 5 things you need. Pero, sa simula, hindi mo ito mapapansin. Pero napakahalaga kung sino ang taong nagtuturo sa'yo o sino ang taong sinasamahan mo. Maniwala ka sa akin. Napakalaking bagay kung sino kinakausap, pinapakinggan mo. Sa totoo lang. Sinasabi ko to kasi akala natin, basta mentor na yung tawag, papakinggan mo kaagad. Hindi sa negative ako guys ha, pero sa totoo lang, gusto kong sabihin to na malaking factor talaga yung mentor apply na pinapakinggan mo. And I hope dito sa pakinig mo sa akin, marami ka natututunan dito. Kasi sa totoo lang, basta, ito yung mga layo na nakikita, quality leads, yung skills mo, yung bilis ng galaw, endurance mo. Ito matututunan mo kung maayos yung mentor mo. So anyway, punta ka ng pinoynetworker.org. That might help you out. Regardless of your network marketing company, product, or compensation plan, matutulong sa yan. Okay? Clear po ba? Yan. So yun na naman for me. I hope guys may natutunan kayo. Okay? So you share this video. If you find this valuable, share mo to sa group chat nyo, share mo to sa mga downlines mo if this is something that valuable for you. Okay? I want you to grow your network marketing business. Kaya ako tinanong ko, ano yung kaakibat ng success mo sa network marketing? Malaki ba yung magiging impact sa'yo? I hope malaki. No, ako hangad ko mag-grow ka sa network marketing. Again, kung first time nakikinig sa akin, my name is Gerald Claudio. You can follow me here on this page or follow me on Spotify or YouTube Pinoy MLM Tactics. Actually, may nasa TikTok ako, may mga short videos din ako doon. MLM Tactics by Gerald Claudio. Okay? So, yan lang naman. Another one, gusto ko sabihin to in advance. I will conduct a live session. This is a masterclass on February 7 and 8. Hindi ka pa pwedeng mag-register kasi wala pa. Hindi pa ready yung website, yung site. Pero sinasabi ko na sa inyo to. Ngayon pa lang. Ang purpose nun ng Network Marketing Masterclass by yours truly, ang goal nun, maging maliwanag sa'yo kung bakit, ano bang meron sa network marketing. Kasi some of you, nagtatanong, type nyo relate to, type nyo relate. Bakit ako nagre-recruit dito? Bakit dropshipping ang tawag? Bakit e-commerce? Bakit tinatangging network marketing? Magbibenta ba dito? Hindi. Bakit ang daming padabili ng account? Bakit kailangan mag-training araw-araw? Hindi ba araw? Linggo-linggo. Bakit may mga bakit puyatan? Bakit offline? Bakit online? Alam mo yan? Sino may mga tanong na gano'n? Type nyo relate kung may mga gano'n kang katanungan. Majority na pumapasok sa network marketing, hindi talaga maliwanag sa kanila kung ba't sila pumasok sa network marketing, ano ba yung network marketing, at saka bakit gano'n. Sino sa inyo dito gusto ng clarity? Kasi ako naniniwala ko, basta maliwanag sa'yo to, uusad ka talaga. Okay? Sino sa inyo available sa February 7 and 8? Okay? That's 8 to 11 p.m. February 7 and February 8, that's 8 to 11 p.m. Philippine time. And magugulat kayo sa price na to guys kasi talagang binagsak ko to, 90% discount to kasi para marami ang maka-attend. Ako naniniwala ako dito na basta maliwanag sa'yo, you can be proud of network marketing. You can be confident about network marketing and you can build people in your organization kasi confident ka sa network marketing. Pero wala pa, hindi ko pa nagagawa yung I'm about to finish this one. Kung ready kayo, February 7 and 8 p.m. to 11 p.m. yan, Philippine time. Okay? Type mo dyan, type mo dyan join. Yan, type mo dyan join ako, coach. Yan. Pero hindi pa guys, hindi pa kayo pwede mag-register. Sinasabi ko pa lang sa inyo to. Okay? Pero check yung calendar nyo kung ready kayo for that. That's live. Live ako gagawa ng training yan. That's Masterclass is live. And gusto kong gawin to ng live. Okay? Exciting ba? Alright. So yun lang naman guys. I hope you guys are, you learn from this. Share mo to. Tag nyo mga teammates dito. Okay? You guys are all amazing. Let's build a network marketing business. Bye-bye.